exposure. Tinatawag yang non-academic year. I-expose kami sa iba't ibang klaseng buhay. Nung ako ay seminarista pa, diyan sa Ayala, naging janitor ako diyan. Ayala Mall sa Cebu, no? Hindi kami magpakilala na malapit na kami maging pari, no? So, sa Ayala Mall sa Cebu, naging janitor ako, no? And then, sa Calignan, Cebu, Tupas, no? Nag-farming immersion ako diyan, no? Nagstay ako ng 2 months sa nanay ko, Nanay Angga, o si Tatay Jorge, no? 2 months po ako, no? Doon ako natutulog sa kanilang bahay, kasama ko yung mga anak nila, no? At very ordinary po yung buhay ng magsasaka, no? Na ano ko, na nasubukan ko 'yan, no? At ano pa, nasa ano 'yan, sa ano 'yan, sa non-academic year, sa buong, meron din kaming isang buwan diyan na aakyat kami sa bundok at yung dala namin ay Biblia lang, no, at yung ilang gamit namin. At dun lang kami, walang usapan, no, walang dialogue, walang, communication, walang cellphone, wala lahat, na fuga il monde, 'no. Yun po yung experience, karanasan namin. At sana po masuportaan natin yung maliit na bagay at maliit na, halaga ay malaking tulong na po sa mga 35 seminarians na tinutulungan natin sa programa natin na sa ministry natin po. At ang Diyos na po magsukli sa, kabutihan ninyo, at ang sobra niyan ay gagamitin natin sa evangelization, sa sports and evangelization. So ngayong ngayong Saturday po, nandun tayo sa Bungkukan. Bungkukan, Ligla, Bohol po. 1:00 magsimula yung magmisa tayo para sa sports and evangelization po. So ang Diyos na po ang magsukli sa lahat ng kabutihan ninyo po. So, Fighty Maria, Tatak FD with a humble heart. Brother Jando, good night. Brother Angel, Brother maraming Derwin, salamat. Oy, yung sa August niyo pong lakad na may sasama daw po na pare sabi ni Ate Edna. lakad sa ano? Yung Sayo ST po. Yung stream, bakit? Um, Bali, nag-ano daw po sa Ate Edna na kung may ano daw po, yung support na daw po financial para sa kasama niyo daw po. See. Bakit? Mag-chat ka lang sa akin, bro. Sige po, Watson. Maraming salamat, bro, Sige po. Father Darwin, Yes, Brother Angel. Ang pas pasama lang po sa baka ma-operahan si Sis Dory sa puso. So parang bypass yata yun. Kailan? Baka nasa hospital na siya ngayon, almost 1 week na. So yung doktor, parang 3 yata yung barado niya sa puso. Kailangan So mo bypass. bypass baka Nasaan ba kayo ngayon, bro? ngayong Sabado Sa Manila siguro. kayo? Sa Japan. Sa Japan. Maganda dyan. Mas maganda pa dyan sa atin. Sige, Ang bro. gaganda. Ano mo, Isama sa dahil prayer. kailan Dory yung Santos. operation niya? Lilipat siya ng hospital, na mas malaking hospital daw sa bukas. So malalaman nila it's either Sabado, Sige, bro. urgent daw yun. So buti nga andito Nalaman. di ba, buti daw nalaman kagad kasi nagpa-palpitate lagi yung niya, no? So buti Madali nalaman lang daw yan, bro. kagad. Madali lang yan. May kasama din ako. Ngayon, maganda na yung kanyang pakiramdam after bypass. Pati si Bishop Yet Kabahog. Ganun din. Bypass din siya ngayon. Ang gaan Okay ng na yun. niya. Okay. Yes, Brother Egypt, First, kasama ko si Sister Torres sa dasal ko ngayon. Dory Santos. Ang kagandaan Dory dito kay yung
ang kagandahan kasi pa dito ano yung hindi ang laki ng pagkakaiba sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas 'di ba, hihingi ka kaagad o maghanda ka ng ganitong pera, maghanda kang ganitong pera, 'di ba? Eh, alam mo naman tayo contract worker lang. So inisip mo nasa Japan ka, gaano kalaking gastos. So, ang Totoo. kagandahan dito, wala sila sasabihin gano'n. Ang importante sa kanila, unahin nila yung, oh, ito yung kailangan mo magpaano na, wala silang babanggitin na pera, Mm. nakakatuwa. Dito Tapos, mamatay ka na, hindi pa ka maoperahan. oh, hindi, tsaka ano yung ka dyan, sabi Mm. ko nga sa Pilipinas, o maghanda ka ng ganitong pera. Di ba, Mm. ganon. Pero dito, sabi ko, magkano yung ano? Hindi, Dahil, wala silang sinasa. dahil sa corruption, Brother Angel. Oo, maganda ka ng ganito, maganda ka ganitong pera. Dito hindi, at later on, ang style dito, tutulong pa gobyerno. Tapos Mm. pag hindi ka nakapagtrabaho, bibigyan ka pa nila. Tapos yun nga, ang kagandahan is kahit ano mo lang, i-installment mo, wala sa kanila Mm. yon. Hindi sila concerned masyado doon. Not like in Pilipinas, nung kinausap nga ako ng doktor, hindi siya nagbanggit na maganda kayong ganitong pera. Sa Pilipinas kasi, oh, maganda kayo ng ano, kalahating milyon o milyon o ganun. Maghanda. Totoo. Pero dito, ang salamat sa Diyos, hindi sila ano sa ganun. Ilipat At na lang tayo sa Japan. buti nga na dito nangyari. Walang ano, tsaka wala silang babanggitin na maganda ka ng ganito. Pero concerned sila talaga sa health ng tao kahit sino rito. At Mm. ang gobyerno Dignity ng tutulong. tao, bro. Grabe yung dignity ng tao. Tsaka ano kasi the difference is yun nga, one of the big difference po kasi kaya halos ang ano ng Japan kasi yung population natin pareho lang halos. Yung laki, tsaka yung lawak ng Pilipinas. Pero bakit parang successful siya? Yun ang number one kasi corruption walang ganun. Very maigpit sila. Maganda lang Kaya, na maganda lang sa impeachment kapag kaya pagkakaaway nila. at Ipagtanggol natin, Brother Angel, na yes po. sa tamang araw, maging ganun din yung yan. Kaya nga, nagpa-file tayo ng kaso para dahan-dahan Mawala yung ano. mawala yung injustice po na ginagawa during election. Kaya So, nahihirapan yung Pilipino eh. That's why one of the main reason. Kasi dito, pag nag-tax sila, yung tax, malaki-laki nga lang yung tax, pero bumabalik sa tao. Alam mo totoo. yung gano'n? Kaya kapag kahit sino Ito mag-ano, malaki pa, hindi pa bumalik. malaki na, pupunta pa sa bulsa nila. Mm. Kaya ang mga tao, pag pupunta sa hospital, ayun na, Yan mamamatay na talaga lang. yung kay nila. Yes Mm. po. So, Dito, hindi ma-extend. hindi ma-extend ang buhay. Mamamatay na lang paghahanda ng ganitong Kahit pera. hindi ka Sabi ko, pa dapat mamatay ka na dahil sa presyo. oo. Kung wala kang pera, wala na, umanda ka na. Parang Mm. ganun. So, yun lang po. Sana pakisama na lang po sa mga nakikinig, no? Yes, Si yes Sis Dory Santos bro. po. Dory Santos po. Opo. Yes, Salamat sa yes. Diyos po. Salamat sa iyo. God bless, Father. Brother Angel, and then God bless din Sister Dory. At sa mga kapatid natin na nandito, Brother Wendell Talibong, Brother Tata Rosal, at Sister Edna, at si Brother Aljan at Junri. So, fight Team Maria, tataksil day with a humble heart po. God bless. Good night. Okay. Good night. So, huling mensahe na tayo. Ating unahin, Brother Aljan Bagatnan. Huling mensahe po, salamat. Ayun, Brother Aljan. salamat sa Diyos, papuri sa Diyos mga kapatid dahil natapos po ang ating programa ng matiwasay at maraming tanong naman po ang nasagot mga kapatid at na-bless po ang ating mga sacramentals dahil pumasok po sa Reverend Father Darwin Gano. At ayun po mga kapatid, at dahil talagang mag-alas 12 na dyan kina Brother Angel at Brother Junri, lagi pong paalala ni Brother G. Santos, tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa'yo, Brother Aljan. At ibigay naman ito naman tayo kay Brother Junre naman. Brother Junre. Brother Junre. Hindi available siguro si Brother Junre siguro. So, atin nila ibigay kay Father Darwin sa kanyang huling mensahe at pasalamat. Father Darwin. Bro, Hello Jando, mga ano kapatid, daw magandang Gcash? araw po. Ayun, Gcash na pala. Dahil napalawak din natin yung
through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo at wala po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong diocesan, maraming diocesan at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Talin niyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron pong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fighty Maria to accept thee with a humble heart po. God bless. Okay, at ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, no, isang maraming salamat po una-una sa Diyos, sa kanya lahat ng kaluwalhati ng kapurihan ng pakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. No, maraming salamat po talaga. At sa mga biyaya at pagpapala ng mga ng mga kaalaman dito sa ating punto por punto na talagang napakalaking nito, no, dahil dito kahit naman dumating pagsubok, nakakayanan, tuloy-tuloy yung paglilingkod, no. May pagsubok, di ba, mayroong mga kasiyahan, may tuloy-tuloy lang po. Kaya napakaganda ng ginagawa natin at yung nalalaman natin, no, nakapagpapatatag sa ating pananampalataya. Kaya kahit anumang pagsubok na yan, nakakayanan natin. Yung that's the power of the word of God. Kapag ka na kay Lord ka na, yun ang pagkakaiba. No, ano man ang dumating sa buhay mo, kaya mo yan. Kaya nga sabi ng Ebanghelyo, napakaganda, lumapit kayo. Lahat kayo napapagal. Tandaan po natin, lahat tayo ngayon na may pinagdadaanan, kung ano man yan, ang Diyos, lagi sinasabi, Father David is a good provider. Kapag alam niya na ikaw ay masugid na lingkod niya, tapat na lingkod niya, hindi ka niya pababayaan, kapatid. Sa mga na kay Lord na, you don't need to worry. God will make a way po. And God's working in a mysterious way. Minsan magugulat ka, bakit ito yung nangyayari? Kasi pala mayroon siyang mas higit na magandang plano para sa iyo at para sa atin lahat. Amen. Yun lang po, no? Marami tayong natutunan ngayong gabi ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro John Doe, and good night, everyone. Ikaw ang magta-topic bukas, bro, no? Ako topic bukas? Yes, bro. Anong araw bukas? Biyernes, bro. Biyernes. Sige, ako topic bukas. Okay, so, Brother Junre, andiyan ka na? Wala pa si Brother Junre, so closing prayer na po tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bukas, kita-kits tayo ulit. Dito lamang sa Mundo por Pudo po Ulu. Mga seka, tagapagtanggol sa ating simbahan. Walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga natutuhanan. Sa pamagitan ng reverensya,
kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan. Kami ang mga CFDs at tagbilaran, Catholic Faith Defenders, sundalo ng simbahan. Ikaw ay Katolik, dapat mong ipaglaban ang pananampalataya ng ating simbahan. Ang aming misyon ay ang pagdipinsa sa mga atake ng mga bulaang COVID, para patibayin ang bawat Katoliko upang di malungkot sa ibang pastor at ministro. Kaming mga CFD, walang takot sa aming simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan. Sa Mateo 16:18, ang simbahan itinayo ni Hesu Kristo. Hindi ibang iglesia kundi ang Katoliko, walang makapanay kahit pa ang impyerno. Noong Katolik nagsimula ang Katoliko, si San Pedro pinili naging unang pangulo. Pangako ng Panginoon ay kanyang sasamahan, ang itinatag na simbahan hanggang sa kawakasan. Kaming mga CFD, tatanggo sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan. Kami ang maliliit na mga sundalo at sinusuportahan sa mahal na obispo. Biyayang galing sa Diyos ang lahat karunungan upang mapreserbar ang dogma ng simbahan. Marami na ngayon ang nagtayo ng simbahan, ginamit pa nila ang kay Kristo nga pangalan. Pati ang ating Biblia ninagaw nila, ginawang negosyo upang hindi magkapera. Kaming mga CFD, tatanggo sa ating simbahan, walang takot sa pagdipinsa, ipahayag ang mga katotohanan sa pamagitan ng referensya sa Biblia at mga kasaysayan upang ipaalam ang tunay na simbahan, mga doktrina para sa kalikasan upang ipaalam